Part 168. And today we are going to continue our discussion in our series In Christ Realities Part 15. Today we are going to talk about our being complete in Christ. Let's commit this first to the Lord. Let us pray. Our dearest Father in heaven, we are so very thankful for how you have gathered us today. This is a beautiful day. This is the day that you have made. We will rejoice and be glad in it. Even the psalmist declares, I would rather be a doorkeeper in your house than dwell elsewhere. For in your presence there is fullness of joy. In your house there is so much rejoicing. And we rejoice today. We commit to you this time, even this learning time, and it is our prayer that everything that will be said and done only for your glory and for the blessing of everyone. This we pray, Father, only in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit. And everybody would just simply say, Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Ito na po ang ika-15 linggo na pagbagtas po natin sa serye na ito. At marami na rin po tayong na-cover. 14 na mga malalaking katotohanan ang atin na pong natutunan tungkol sa mga bagay-bagay na mayroon tayo dahil tayo ay na kay Kristo. Now, silipin po natin ito ng mabilisan. And I want us to recite this all together out loud. In Christ, this is very important. Let's say this together. I am perfectly loved by God. I am perfectly loved by God. I am completely forgiven. I am completely forgiven. I am righteous and holy like God. I am righteous and holy like God. I am a child of God. I am a child of God. I am a new person inside. I am blessed and highly favored. I am Charito. I am blessed and highly favored. I am Charito. I am rich and godly. I am rich and godly. I am healed and healthy. I am healed and healthy. I am anointed to serve. I am anointed to serve. I am an ambassador of Christ. I am an ambassador of Christ. I am divinely protected. I am divinely protected. I am inseparable from God. I am inseparable from God. I am redeemed from the curse. I am redeemed from the curse. And just recently, last week, we learned I am God's new habitation. I am God's new habitation. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Sobrang yaman ng salita ng Diyos sa mga katotohanan tungkol sa kung sino tayo sa Diyos dahil tayo ay na kay Kristo. Are you in Christ? Everybody say, I am in Christ. I am in Christ. And today we are going to add more reality simply because we are in Christ. Today we are going to talk about our completeness in Christ. You are complete in Christ. In Christ, you lack nothing. You are complete. This is what we are going to talk about today. I want to share with you 3 insights today. I will be talking with you the foundation of our completeness. I will be discussing with you the description of our completeness, and of course, as we always do, sanay na po kayo. At the end, we are going to talk about the application of our completeness in Christ. So let's begin. Number 1, let's talk about the foundation. The foundation of our completeness is in Christ. In Christ, you are complete. Can we say this together? In Christ, I am complete. One more time. In Christ, I
That is what we're going to talk about today. In Christ, you and I are complete because we are in Christ. Can you say amen? This means that the opposite, not being in Christ, meaning you are in lack. Kulang. Kapag wala kay Kristo, may kulang, maraming kulang, at ikaw ay kulang-kulang. Dahil kay Kristo lang tayo kompleto. Palakpakan si Lord. Praise God. Colossians chapter 2 verse 10, the Apostle Paul writes, "And you are complete in Him." You see right there, word for word, you are complete in Him. In Him, referring to Christ. You are complete in Him, meaning in Christ, who is the head of all principality and power. The word complete comes from the Greek word plero, which means complete, not lacking anything, fully furnished, walang kulang, hindi kulang-kulang. Kapag na kay Kristo, ikaw ay hindi kulang-kulang. Wala kang kulang, ikaw ay kompleto na. Can you say amen? Pero tandaan, ang ating pagiging kompleto ay dahil tayo ay na kay Kristo. Ang posisyon na tayo'y kompleto, the position of completeness is in Christ. The foundation of our completeness is in Christ. So my question is, are you in Christ? Come on, answer me affirmatively. Are you in Christ? Taas ang kamay ng naniniwala, you are in Christ. Come on, let me see hands up. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Everybody say, I am complete in Christ. Everybody say, in Christ I am complete. That is a clear affirmation that we are complete in Christ. And mind you, please remember, the foundation of our completeness is no other than in Christ. Nothing else, only in Christ. Are you in Christ? Amen. You are complete. Number one, the foundation. Number two, let's talk about the description. The Apostle Paul explains in the context what it means to be made complete in Christ. Yung binasa po natin, Colossians 2:10. Pero pagdating sa verse 11, 12, 13, 14, 15, inilatag niya po ang description ng pagiging kompleto ngayong ikaw ay na kay Kristo. So let's talk about the description. The Apostle Paul explains, now that you are complete, what does it mean? Anong ibig sabihin, ikaw ay kompleto dahil ikaw ay na kay Kristo? We cannot put our thoughts on this. We need to hear from the Apostle Paul how the Apostle Paul explained this. Description number one, in Christ, you are completely new inside. Pinaliwanag ni Apostle Pablo na kay Kristo, ikaw ay kompletong bagong-bago sa loob ng iyong pagkatao. Mababasa po natin ito sa verse 11 and verse 12. Now look at the scripture. In Him, meaning in Christ, in Him you were also circumcised in the putting off of the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of men, but with the circumcision done by Christ, having been buried with Him in baptism, and raised with Him through your faith in the power of God, who raised Him from the dead.
Nilinaw ni Apostol Pablo, dahil tayo ay na kay Kristo, kumpletong nabago ang ating loob na pagkatao. Putting off of the sinful nature, as you can see in the verse. Yung sinful nature po dito ay galing sa Greek word na hamartia. Ito po yung minana natin kay Adan. Ito po yung magkasala si Adan sa Romans 5:12. Ang buong sangkatauhan ay bumagsak sa kasalanan, kaya naipasa sa sangkatauhan ang sin nature na galing kay Adan. At dahil po ito'y naipasa sa sangkatauhan, sa loob pa ng sinapupunan ng ating mga ina, tayo po'y makasalanan na. Ang sabi po ng Psalms 51 verse 5, sinful at birth, sinful by the time our mother conceived us. Nang tayo po'y ipinagbubuntis pa ng ating mahal na ina, tayo po'y makasalanan na. Nang tayo po'y ipinanganak na po tayo sa pagkakasala. Nang tayo'y lumaki tayong makasalanan, kaya ipinamuhay po natin ang pagkakasala. Natural sa aso ang kumahol, natural sa ibon ang lumipad, natural sa isda ang lumangoy. Hindi po nag-aral ang asong kumahol. Hindi po nag-aral ang ibon na lumipad. Hindi rin po nag-swimming lesson ang mga isda. Nang sila'y ipinanganak, natural, kasama sa kanilang naturalesa, ang natural na gawain tulad ng nabanggit po natin. Dogs bark, birds fly, fish swim, sinners sin. Dahil tayo po'y makasalanan, natural sa atin ang magkasala. Tayo po'y pinanganak na makasalanan. Sa ganyang lumang itsura, sa ganyang lumang pagkatao, nagkaroon ng pagbabago. Nang tayo ay napakay Kristo, ang lumang pagkatao ay lumipas na. Ikaw ay naging bago. Nilinaw din ni Apostol Pablo ang dalawang uri ng pagtutuli. Two kinds of circumcision. The first one is circumcision done by the hands of men. Binanggit niya po yan sa verse 11. At na-mention din niya that there is another circumcision done by Christ. Yun pong circumcision done by the hands of men, yun po ay by works, gawa ng tao. Pilit na binabago ang tao sa pamagitan ng kanyang sariling gawa, pero bigo. Nang ibigay ang kautusan, bago ibinigay ang kautusan, ang tao'y makasalanan. Nang ibinigay na ang kautusan, ang tao'y nanatiling makasalanan. In fact, lalong naging makasalanan sapagkat na-expose ang kasalanan ng tao sa pamagitan ng kautusan. At dahil po dito, sa bagsak nating kalagayan, wala tayong pag-asa na tayo po ay magbago sa pamagitan ng pagsisikap ng tao. Kaya nagkaroon ng opsyon. The other option is circumcision by Christ. Sa pamagitan ni Kristo, ang ating puso'y natuli. Ibig sabihin, inalis ang maruming bahagi at naging bago na dahil tayo ay na kay Kristo. Can you say amen? Being in Christ, meaning you become new. And how did it happen? Paano ito nangyari? By being one with Christ in His death and in His resurrection. Nilinaw ni Apostol Pablo, nang si Kristo'y namatay, tayo po'y kasamang namatay. Nang si Kristo'y inilibing, tayo po'y inilibing na kasama ni Kristo. Nang si Kristo'y muling nabuhay, tayo po'y nabuhay sa isang bagong buhay dahil tayo po ay na kay Kristo. Can you say amen? You become a brand new person. Ikaw ay bago na sa iyong pagkatao. Romans chapter 6 verse 4. The Apostle Paul writes, therefore,
We were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, look at the next line, even so, we also should walk in the newness of life. Nang si Kristo ay muling nabuhay, tayo ay muling nabuhay kasama ni Kristo sa isang bagong buhay. The Apostle Paul said, now we can walk in the newness of life. Ang tunay na pagbabago nagsisimula sa loob, pero hindi nananatili sa loob. Mula sa loob, lumalabas upang mailakad natin ang isang buhay na binago ng ating Panginoon. Bagong buhay, bagong pagkatao. Dahil ang sino mang na kay Kristo ay bago na. Shout amen. Palakpakan si Lord. Dahil tayo'y bago na, lumipas na ang lumang pagkatao. 2 Corinthians 5:17. When someone becomes a Christian, he becomes a brand new person. Tell me where? Inside. Bago na ang iyong pagkatao sa loob. He is not the same anymore. A new life has begun. Nang maborn again ka, panlabas, parehas pa rin. Pero panloob, hindi na parehas ng dati. Ikaw ay bago na. At nilinaw ni Apostol Pablo, ito'y dahil ikaw ay na kay Kristo. Dahil kay Kristo, ikaw ay bago na, kompletong bago ang iyong pagkatao sa loob. Please remember, in Christ, I am a new person inside. Can you say amen? Can we say this together? In Christ, I am a new person inside. Number 1, completely new inside. Verses 11 to 12. Number 2, completely forgiven. Nilinaw ito ni Apostol Pablo sa verse 13. Colossians 2:13. When you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. What's the next line? Can we read that together? 1, 2, 3. One more time, louder. He forgave us all our sins. He forgave. Pinatawad na, hindi pa. Pinatawad na o patatawarin pa lang. He forgave us all our sins. Forgave, simple past tense lang po yan. Hindi ho mahirap intindihin. Hindi po ito promise. This is not even a promise of forgiveness. This is a reality of forgiveness. It already happened. Napatawad ka na. Pinatawad ka na. Ang Greek word na ginamit po ay charizomai. Ang root word ng charizomai ay charis, meaning gift. It simply means that forgiveness is a gift. Simply you receive it. You don't earn. You don't work for it. You don't earn it. It is a free gift to those who are in Christ, the gift of forgiveness. Charizomai. Regalo ang pagpapatawad. Hindi o premyo ng ating gawa. Hindi po resulta ng ating religious services. Ito ay kagandahang loob ng Diyos sa atin dahil tayo'y na kay Kristo. Pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Come on! Clap your hands to the Lord! Amen! Masaya po ba ang mapatawad? The Bible says, blessed is the man whose sins are forgiven. Pinatawad ka na. The word blessed from the Greek word makarios, meaning happy, jubilantly happy, very happy. Masayang masaya ang taong pinatawad na ng Panginoon. Are you in Christ? You are blessed.
Yes, you are forgiven. Shout amen. Ikaw ay pinatawad na. Ang word na charizomai sa Greek grammar ay nakasulat sa aorist tense, meaning once forgiven, always forgiven, completely forgiven. Kaya wala ka nang dapat ipag-alala dahil pinatawad na ng Panginoon ang lahat ng iyong kasalanan. Pero sa ganitong mensahe, mayroong mga tao ang nag-aalala. Tumataas ang kilay, nagsasalubong ang kilay, at ang iba'y nag-aahit ng kilay dahil hindi nila matanggap na ang kanilang mga kasalanan, lahat ng mga ito ay napatawad na. Sa dahilan na iniisip nila, ano pa ang pipigil sa taong huwag magkasala kung lumakas ng loob niya ng lahat ng kanyang kasalanan ay napatawad na? Well, tatanungin ko po kayo, anong nauna? Verse 12 o verse 13? I'm impressed. Very good. Napansin niyo po ba na bago binanggit sa verse 13 ng lahat ng ating kasalanan ay pinatawad na, binanggit sa verse 12 na ikaw ay bago na? It means verse 11 and verse 12, you are completely new in the inside. Dahil bago ka na sa loob, hindi ka na katulad ng dati. Pagdating sa verse 13, lahat ng iyong kasalanan ay pinatawad na. Kaya yung pag-aalala na ito ay aabusuhin at pagsasamantalahan ng mga tao para magkasala ng magkasala dahil ikaw naman pala ay completely forgiven, ay malayo sa katotohanan, sapagkat bago sinabing you are completely forgiven, binanggit sa verse 11 and verse 12, you are completely new. Dahil bago ka na, hindi ka na namumuhay sa pagkakasala, hindi ka na makasalanan, ikaw ay matuwid, ikaw ay binago, ikaw ay anak ng Diyos. Can you say amen? In fact, it is the opposite. The Bible affirms the fact, Luke 7:47, forgiven little, loves little, forgiven much, loves much. Wala pong verse sa Bible, forgiven much, sin much. Wala. Yan po ay nervyos lang ng mga pastor at obispo na hindi naniniwala sa grasya. Siyempre, pag hindi ka naniniwala sa grasya, ang laman ng iyong isip ay disgrasya. Lagi kang nag-aalala na baka abusuhin. Huwag kayong mag-alala. Hindi po kami abusado, hindi kami aburido, hindi rin kami abusayap. Binago na ng Panginoon ang aming buhay. We become a new person inside. Shout amen! Shout amen! Forgiven little, loves little. Forgiven much, loves much. May balita ko sa inyo, walang pinatawad ng konti. Lahat tayo pinatawad ng malaki. At ang natural response ng pinatawad ng malaki, hindi ho magkasala ng malaki, kundi mahalin ng Diyos ng malaki. Sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin, kaya tayo umiibig dahil umiibig tayo ng Diyos. Shout amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Amen. Again, Colossians 2:13, when you were dead in your sins and in the uncircumcision of your sinful nature, God made you alive with Christ. Altogether, last line, He forgave us all our sins. One more time. He forgave us all our sins. Pinatawad na o patatawarin pa lang? Itaas ang kamay ng naniniwala, pinatawad na siya ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Ilang kasalanan ang pinatawad? All. How many of our sins God forgave? All. All is not some. All is not even many. Iba yung some, iba yung many. Kung ang pinatawad lang ng Diyos sa atin ay ating nakaraang kasalanan, He forgave some of our sins.
Kung ang pinatawad lang ng Diyos sa atin ay ang nakaraan at ang pangkasalukuyan, God forgave many of our sins. Pero hindi po tayo pinatawad ng kaunti at ng marami. Pinatawad po lahat ng ating kasalanan, past, present, and future. Huwag mag-alala, hindi po yan magbibigay sa iyo ng lakas ng loob para magkasala at magkasala at magkasala. Yan ay magiging inspirasyon mo para mahalin ng Diyos, paglingkuran ng Diyos at sumamba sapagkat mabuti ang Diyos. Shout amen. I wish I had even more time to fully develop that. Pero napag-aralan po natin yan sa mga nakaraang linggo that in Christ, I am completely forgiven. Can we say that together? In Christ, I am completely forgiven. One more time. In Christ, I am completely forgiven. Number one, completely new inside. Number two, completely forgiven. Number three, in Christ, you are completely free to serve in the new way. Nung hindi pa natin nakikilala ang grasya, naglilingkod din naman po tayo. Kaya lang, in the old way. Now that you are in Christ, you are made complete. Now that you are made complete, you are completely free to serve in the new way. You can see this in verse 14, the next verse. Colossians 2:14. Now look at the scripture. Having canceled the written code, referring to the law, with its regulations that was against us and that stood opposed to us. What did he do with the written code? He took it away. What else did he do with the written code? Nailing it to the cross. Very interesting po yung word na canceled. Canceled. Hindi po ika-cancel pa lang. Canceled. Pag sinabi pong canceled, kansilado na o hindi pa? Kansilado na o ika-cancel pa lang? Sana naiintindihan po natin ang diferensya ng mga salita sa paggamit po ng mga tamang kapanahunan. Tawag po dyan, tenses. Kasi pag hindi mo naintindihan yung proper tenses, matense ka. Dahil hindi mo alam ang ibig sabihin ng kumain na, kumakain, at kakain pa lang. Magkakaiba ba ang tatlo na yan? Kumain na, busog na. Kumakain, kasalukuyan. Kakain pa lang, mamaya o sa susunod na mga oras. Hindi pa nangyari, nangyari na. Kansilado, nangyari na, hindi pa? Kansilado na po, having canceled the written code, meaning the law, the written code. The word canceled comes from the Greek word exalepo. Exalepo. Ito'y kombinasyon ng dalawang salita, ex, out, lepo, fragrance. Put that together, exalepo, out of fragrance. Sa Tagalog, nawalan ng bango. Nawalan ng bango. Hindi necessarily bumaho. Iba yung bumaho. Ibig sabihin, nawalan ng bango, nawalan ng amoy. Hindi ho sumama ang kautusan. Nothing wrong with the law. The law is good. The law is holy. Ito po'y ginagawa ng Diyos na salamin upang makita natin ang bagsak nating kalagayan, kawalan natin ng kakayang iligtas ang ating sarili at sumigaw tayo ng awa at ang Diyos ay nagpadala ng awa para tayo'y biyayaan sa aba nating kalagayan. Pero dahil sa tinapos na gawa ni Kristo, ang kautusan ay nawala ng bango. Alam niyo po, di ba, yung mga mumurahing pabango? Na kapag ka, ang bango-bango mo. Paglabas mo ng bahay, ang sabi mo, oh, ang bango-bango. Pero mamaya lang wala na. Na hindi ibig sabihin bumaho ka. Ang ibig sabihin, wala na yung halimuyak ng bango. Dahil yung pabango na binili mo, water-based. Dahil nag-evaporate na, nawala na ng amoy.
Pero meron bang pabango na kahit nalaban na yung damit, nandun pa rin? Karamihan po ron, mga oil-based. Kaya pagka inilagay mo yung pabango, humahalimuyak. Malayo ka pa, umaamoy na. Tsaka pagka nagyakap kayo, humahawa yung amoy. Bakit? Sapagkat masyadong malakas ang amoy ng pabango. Mga kapatid, ang bango ng biyaya ng Diyos, napakalakas ang amoy sapagkat nang niyakap tayo ng Panginoon ng kanyang biyaya, niyakap tayo sa ating karumihan, ang baho ng ating kasalanan ay nawala at ang halimuyak ng bango ng biyaya ng Diyos ay napasa atin. Ang bango ng biyaya ng Diyos. Shout amen. Nawalan ng bango ang lumang pamamaraan. Serving God in the new way, not in the old way. Yung pong old way is the law. The old way is the written code. Now the new way is the grace of God. Always remember, the new way is the grace of God. Romans 7:6. But now, by dying to what once bound us, we have been released from the law, so that we serve in the new way. What kind of way? We serve in the new way of the Spirit, not in the old way. Now look at the scripture. What is the old way? The written code. Not in the old way of the written code. What did Jesus do with the written code? He took it away. Nailed it to the cross. Exalate po. Dahil sa finished work, nawalan ng bango ang old way. Hindi ka na interesado sa old way. Sapagkat meron ng new way. The new way is the way of the Spirit. What is that? Hebrews 10:29, the Holy Spirit is called the Spirit of grace. So the new way is grace. Listen, the new way is by grace. The old way is by law. The new way is that you do it not out of fear or obligation, but out of love. Dati nagbibigay ka rin. Pero nagbibigay ka dahil natatakot ka na parusahan ka ng Diyos. Sapagkat tinakot ka ng pastor, tinakot ka ng obispo, na pag hindi mo ibinigay ang iyong ikapo, pag di mo binigay ang iyong offering, dadalawin ka ng sakit, dadalawin ka ng salot, dadalawin ka ng sumpa, at maniningil ang Diyos sa iyo sa pamagitan ng hospital bills at sa mga unexpected expenses ng life mo. Yun po ang sinabi ng mga pastor at mga obispo. Hindi ho yun ang sinabi ng salita ng Diyos. Yun po yung old way ng iyong pagpapala ay premyo ng iyong serbisyo, premyo ng iyong paglilingkod, premyo ng iyong pagbibigay. Sa new way, ikaw ay pinagpala at pinaburan, hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. You are blessed, you are highly favored through the finished work of Christ. Nagbibigay ka pa rin, pero mas inspired ka na magbigay ngayon dahil hindi ka nagbibigay out of fear and out of obligation. Nagbibigay ka out of love. Dahil mahal mo ang Diyos. Dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo. Remember the old saying, you can give without loving, but you cannot love without giving, because giving is an expression of love. The Bible says, John 3:16, for God so loved the world that He gave. Giving is an expression of love. Kung mahal mo ang Diyos, mahal mo ang gawain ng Diyos, mahal mo ang iyong kapwa, hindi ka kinakailangan pigain, hindi ka kinakailangan takutin, hindi ka kinakailangan i-pressure. It comes out naturally. 1 John 4:19, we love because He first loved us. That's why the Apostle Paul reminds us in 1 Corinthians 16:14, do everything in love. Lahat gagawin mo dahil sa pag-ibig.
Nagsisimba ka dahil sa pag-ibig. Hindi para magpakitang tao, hindi para sumaya yung nanay mo, hindi para sumaya yung asawa mo, pinagbibigyan mo lang pero labag sa kalooban mo, sayang ang mga pagpapagod mo. Dapat lahat ng ginagawa natin out of love. Love God, love the church, love the people. That's why you give. That's why you give even more, because we can do more as we reach the whole Philippines and even many countries around the world with the message of full grace. If you believe that, say amen. Description of our completeness in Christ. Number 1, completely new inside. Number 2, completely forgiven. Number 3, completely free to serve in the new way. Number 4, completely victorious. Binanggit po ni Apostle Paul sa verse 15, dahil tayo po'y kompleto na kay Kristo, kompleto ang ating tagumpay. Colossians chapter 2 verse 15, and having disarmed, na disarma na, hindi pa. Hindi ho didisarmahan pa lamang. Disarmed, having disarmed the powers and authorities, he made a public spectacle of them, triumphing over them. And tell me how? By the cross. Interesting po, as you can see on your screen, the word disarmed, ang Greek word po na ginamit ay apekdomai. It is a combination of two words. Yung pong apo, which means off, ekdomai, strip. Pag pinagsama mo, apekdomai, strip off, unclothed, hubaran. Ang ibig sabihin ng ekdomai, strip, apekdomai, hubaran. Hinubaran po ang kapangyarihan ng armas, ng kaaway laban sa atin. Ang kautusan ay binigay ng Diyos upang makita natin ang bagsak nating kalagayan. Pinaliwanag ni James sa kanyang epistle na ito'y katulad ng salamin. Sa tuwing tumitingin ka sa salamin, nakikita mo ang iyong kalagayan. Pero alam ng kaaway na pwede niyang gamitin ang kautusan para laban sa atin, upang husgahan ka, upang obligahin ng Diyos na parusahan ka dahil hindi mo nasusunod kung ano sinasabi ng kautusan. Kaya ang ginawa po ng Panginoon Kristo upang hindi magamit ng kaaway ang kautusan laban sa atin, He took it away, nailed it to the cross, and He disarmed the weapon of the enemy. He was using the law against us. He disarmed it. Kanya pong dinisamahan ang kapangyarihan na ito. Yung pong triumphing over, sa Greek grammar, aerostens, meaning has triumphed over through the cross. Nadaig na. Hindi po dinadaig pa lang. Nadaig na. Nadisarmahan at nadaig na ang anumang kapangyarihan ng kaaway laban sa atin. At ito'y kompletong tagumpay. Can you say amen? Bakit ito kompletong tagumpay? Dahil wala ho tayong sariling tagumpay. Ang tagumpay na mayroon tayo ay bigay sa atin ng Panginoon. Ginawa niya tayong higit pa sa mananagumpay. Look at the scripture, Romans 8:37. No, in all these things, the Apostle Paul writes, we are more than conquerors. And please tell me, how did this happen? Through Him, through Christ, who loved us. Can you say amen? 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God, He gives us what? The victory. We did not fabricate our own victory. We did not do it. It was handed to us. It was given to us. It was His victory given to us through Jesus Christ our Lord. Kaya kompletong tagumpay. Walang nervyos na matalo
sapagkat alam mo, tapos na ang laban, tinalo ni Jesus ang kaaway, ikaw ay ginawa niyang higit pa sa mananagumpay. Paano kang maglalaro kung alam mong hindi ka matatalo? You play confidently, right? You cannot lose. You are not a loser. You are on the winning camp. Jesus is our victory. Can you say amen? How can you play if you know you cannot lose? That's why we are confident in the victory of Jesus, because it is a complete victory. Can you say amen? Hindi lang po tayo kasama sa kanyang kamatayan at pagkalibing. Hindi lang po tayo kasama sa kanyang muling pagkabuhay. Niliwanag na Apostol Pablo, kasama rin tayo ni Jesus sa kanyang pag-upo sa tabi ng Ama. Ito'y upuan ng pabor at pamamahala. Ephesians chapter 2 verse 6, the Apostle Paul writes, "And God raised us up with Christ and seated." Hindi po iuupo pa lang. Iniupo na po tayo. Nakaupo na po tayo kasama ni Kristo. Seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus. So the question is, are you in Christ Jesus? Kung saan nakaupo ang ating Panginoong Jesucristo, sabi na Apostol Pablo, iniupo tayo kasama ni Kristo sa upuan sa tabi ng Ama. Upuan ito ng pamamahala at pabor. The word seated in the aorist tense, meaning past tense. In the heavenly realms, exactly where Christ was seated, a seat of favor and authority. Nakaupo na, hindi pa. Nakaupo na po tayo. It is a reality, not even a promise. Hindi po iuupo tayo. Iniupo na po tayo. Alam niyo po ang pagkakaiba ng promise sa reality? Promise, mangyayari pa lang. Promise. Ang reality po ay nangyari na at ngayon ay nangyayari. That is a reality. Ang bagay na nangyari na at nangyayari is a reality. You cannot contest a reality because you are seeing it. Either it already happened or it is happening. But you can always question the promise. Sapagkat yung pangako ay nakatayo lang doon sa katapatan nung nangako. Kung tao ang nangako sa iyo, hindi ka sigurado. Sapagkat ang pangako ng tao ay hindi matibay. Pero kung ang Diyos ang nangako, ipayapa mo ang iyong isip. Ang langit at lupa'y lilipas. Ang kanyang mga pangako ay hindi kukupas. Shout amen. Now, how do we know that for sure? The Bible says in Psalms 119:89, "Thy word is forever settled in heaven." Hindi humababago ang salita ng Diyos. Ang tao ay nagsisinungaling. Ang sabi sa Biblia, ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling. At hindi pa bago-bago ang isip at babaguhin ang kanyang sinabi. Kaya pag sinabi po ng Bibliang tayo na kay Kristo at nakaupong kasama ni Kristo, paniwalaan natin, hindi yan magbabago dahil yan po'y reality. Dahil kay Kristo, kumpleto ang ating tagumpay. Shout amen. Now, let's look at the context of Ephesians chapter 2. Bago nagkaroon ng chapter 2, sa palagay nyo, ano ang meron? Chapter 1, ang galing naman. Di ba ang kasunod ng 1 ay 2. Tignan natin sa chapter 1 kung saan ang galing itong context na tayo nakaupong kasama ni Kristo. Ephesians 1:20, which, yung which, ang tinutukoy, yun po yung power na ginamit ng Diyos buhayin si Kristo mula sa mga patay. Galing po yung 20 sa 19, which He, God, exerted in Christ when He raised Him from the dead. And seated Him, referring to Christ, God seated Christ, seated Him
Ang tinutukoy na him dito, si Christ, seated him at his right hand in the heavenly realms. So saan nakaupo si Kristo? Sa tabi ng Ama, sa sangkalangitan. Nabanggit po ba yung heavenly realms doon sa binasa natin kanina sa Ephesians chapter 2 verse 6? Nabanggit po ba? Can you go back there? Pakita ko lang po uli. Doon po sa Ephesians 2:6, nakita niyo po ba yung in the heavenly realms? Dito tayo inupo. Now, balik tayo sa Ephesians chapter 1 verse 20. Seated him, referring to Christ, at his right hand, the right hand of God, where? Come on, I cannot hear you. Tell me where. Ito rin po ba yung pinagkaupuan nating kasama ni Kristo? In the heavenly realms. Ano po bang pwesto ito? Verse 21. Itong pwesto na ito ay far above all rule and authority, power and dominion, and every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. Ito po'y upuan ng pamamahala, upuan ng kapangyarihan, power, authority. What else? Look at verse 22. And God, the God who raised Christ from the dead, the God who seated him at his right hand, God placed all things. How many things? All things under his feet. Whose feet? The feet of Jesus. Jesus seated at the right hand of the Father, God in all his power, raised Christ from the dead, seated him at his right hand, and God placed how many things? All things under Jesus' feet, and appointed him to be head over everything for the church. Ano po yung church dyan? The universal church. Tayo ay part ng universal church. So sino po ang head ng universal church? Christ is the head. Everything for the church, all things under the feet of Jesus, and Jesus is the head of everything in the church. Mga kapatid, ang ulo po ba ay parte ng katawan? Kapag may ulo, may paa, may kamay. Tama. Dahil kung ulo lang, walang katawan, ang tawag dyan, pugot na ulo. Kung may ulo, may katawan. Sinong ulo? Si Jesus. Sinong katawan? Ang iglesia. Sa makatid bagay tayo. Look at the verse again. Dahan-dahanin natin ang basa. And God placed all things. How many things? Under his feet. Whose feet? Jesus' feet. And appointed him, appointed Christ, appointed Jesus to be head over everything for the verse 23, which is his? So nilinaw na yung church yun yung body. So who is the head of the body? Jesus. And who is the body? We believers. Look at the next line. The fullness of him who fills everything in every way. Ilang bagay ang nasa ilalim ng paa ni Jesus? All things. Under Jesus' feet. All under Jesus' feet. Ano po yung tinutukoy? Na all based on the context. Ang tinutukoy na all, mga kapatid, ay nanggaling po yan sa verse 21. Bago ba nagkaroon ng 22, merong 21? Pwede ba tayong umatras sa verse 21 para may pakita ko lang kung ano yung tinutukoy na all? You can see this on your screen. All things under his feet. Ano po yun? Yung po yung nasa 21. Above all rule, authority, power and dominion, every title that can be given, not only in the present age, but also in the one to come. So ang tinutukoy na all, lahat ng pamamahala ay nasa ilalim ng paa ni Jesus. Kasama ba dyan ang pamamahala ng mga demonyo? Yes, kasama po dyan ang pamamahala ni Satanas, kasama dyan ang pamamahala ng mga demonyo, kasama dyan ang pamamahala ng lahat ng anghel ng kadiliman. Sila po ay nasa ilalim ng paa ni Jesus. Can you say amen? Amen. And please remember,
If it is under Jesus' feet, it should also be under our feet because we are His body. Kung nasa ilalim ng paa ni Jesus, ilagay sa isip, nasa ilalim din ng paa mo dahil tayo ang katawan ni Kristo. Hallelujah! Give Him praise for that. Amen! Who is the head of the church? Christ. And we are the body. Ang paa ba ay parte ng katawan? Nasa ilalim ng paa ni Jesus. Sino ang paa ni Jesus? Tayo. Tayo ang paa ni Jesus. Sapagkat siya ang ulo. Tayo ang katawan. Tayo ang paa. Ang paa ba ay parte ng katawan? Tayo ang paa. Inilagay ng Diyos ang lahat ng pamamahala sa paa ni Jesus sa makatwid bagay ang iglesia. Kaya kay Kristo, kompleto ang iyong tagumpay. Hindi ka talunan. Kaya huwag kang umarte na parang talunan. Ikudrado mo ang iyong balikat. Anak ka ng Diyos. Hindi ka talo. Ikaw ay panalo. Kompleto ang iyong panalo. Romans chapter 5 verse 17. Nilinaw ni Apostol Pablo na dahil tayo ay na kay Kristo, tayo'y naghahari sa buhay na ito. Hindi tayong pinaghaharian, tayong naghahari. Look at the verse. For if by the trespass of the one man, death reigned through that one man, referring to the first Adam, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of righteousness through the one man, Jesus Christ. You will reign in life through the one man, Jesus Christ, the second Adam. Hindi ka talunan. Ikaw ay higit pa sa mananagumpay. Kaya naghahari ka sa buhay. Talo mo ang sakit. Talo mo ang kasalanan. Talo mo ang kahirapan. Sapagkat ikaw ay anak ng Diyos. Ang kasalanan ay wala ng kapangyarihan sa iyo. Hindi ka naalipin ng bisyo. Hindi ka naalipin ng kasalanan. Can you say amen? Walang kapangyarihan sa iyong kahirapan. Sapagkat si Jesus, bagaman mayaman, naging mahirap, alang-alang sa iyo upang sa kanyang paghirap, guminhawa ang iyong buhay. Can you say amen? Walang kapangyarihan sa iyo ang karamdaman sapagkat siya'y nabugbog at nasugatan. Sa kanyang sugat, pinagaling ka na ng Panginoon. That's why we believe that in Christ, you are rich and godly. In Christ, you are healed and healthy. Can you say amen? Amen. Let's see them again. 4 na description ang binanggit ni Apostle Paul based on context. Nang binanggit niya sa Colossians 2:10 that in Him we are complete. He was repairing based on context. Number 1, completely new inside. Number 2, completely forgiven. Number 3, completely free to serve in the new way. And number 4, completely victorious. Basahin po natin. Malakas, sabay-sabay. Number 1, completely new inside. Number 2, Completely forgiven. Number 3, Completely free to serve in the new way. Number 4. Number 1, the foundation is Christ. Kaya ho kumpleto dahil ikaw ay na kay Kristo. Hiwalay kay Kristo, kulang. Hiwalay kay Kristo, kulang-kulang. Kaya ka kumpleto dahil ikaw ay na kay Kristo. Number 2, description. Nilinaw ni Apostle Paul ang 4 na description. Pagkabanggit niya sa verse 10, in Christ you are complete. Binanggit niya sa 11, 12, 13, 14, 15. Referring to completely new inside, completely forgiven, completely free to serve in the new way, completely victorious. Now, let me close by giving you the application. Now that we know this, ngayong alam na natin that in Christ we are complete. Anong epekto niyan sa buhay natin at paano niyan maya-apply sa buhay natin? Let me give you 3 life application. Number 1, believe and declare
your completeness in Christ. Believe and declare your completeness in Christ. Are you in Christ? You are complete. You better believe that and declare it. Hindi lang mo maniwala, kailangan mong ideklara. Dahil naniniwala ka sa puso, dinideklara ng iyong bibig. You have to say what you believe in your heart. You believe in your heart, you confess with your mouth. Believe and declare your completeness in Christ, knowing that His finished work has made you whole, lacking nothing. Walk confidently in this truth every day. Maging kumpiyansa ang ating paglakad, wala kang kulang, hindi ka kulang-kulang. Maaring wala pa sa kamay mo, pero yan ay binigay na sa iyo ng Panginoon. Keep on believing, keep on declaring. Hindi dahil hindi mo nakikita, wala. Hindi mo pa nakikita, pero maniwala ka, makikita mo ang iyong pinaniniwalaan. Say amen. Number 2, assert your authority over lack. Assert your authority over lack. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan, labanan ang kawalan, sapagkat kay Kristo, kompleto ang pagpapala ng Diyos. Assert your authority over lack, trusting that in Christ, you have been given the power to live in abundance. Speak and act from this position of victory. Tumayo ka sa posisyon ng tagumpay. Hindi ka pumupunta sa tagumpay. Nasa tagumpay ka na. Hindi ka lumalaban para manalo. Lumalaban ka mula sa posisyon na panalo ka na. Dahil wala kang sariling panalo. Ang panalo mo ay ang panalo ni Kristo. Kaya merong kumpiyansa. Philippians 4:19, look at the confidence. And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Ang iyong supply ay hindi manggagaling sa iyong trabaho. Hindi manggagaling sa iyong mana. Hindi manggagaling sa iyong natural resources. Hey, listen up. Hindi ko minamaliit ang mga bagay na yan. Pero ang mga bagay na yan ay kasangkapan lang ng Diyos upang i-provide ang iyong mga pangangailangan. Pero ang real source is God. And He can provide naturally, but also He can provide supernaturally. He can provide the natural way, He can provide the miraculous way. Kaya kung wala kang nakikita, huwag ka masiraan ng loob. Keep on believing, keep on declaring, assert your authority over love. Because you can confidently say, the Lord is my shepherd, I shall not want. Are you familiar with this verse? Psalms 23:1. Sa NLT, the Lord is my shepherd, I have all that I need. Wala kang pangangailangan na hindi pinunuan ng Panginoon. You may not seeing it right now. You may not even feeling it right now. But we were taught in the scripture to walk by faith, not by sight, not by feeling, not even by reason. It may look like unreasonable. You may not feel it. You may not even see it. But believe in your heart that in Christ you lack nothing and you are complete with all the provisions of heaven because you are in Christ. Can you say amen? Amen. Number 3, enjoy complete abundance in Christ. Enjoy complete abundance in Christ. Enjoy complete abundance in Christ, knowing that He has provided all you need for life. Not some of your needs, but all you need for life. In Him, there is no lack, only fullness and overflowing grace. Walang kakulangan kay Kristo. Hindi ka kulang at hindi ka kulang-kulang. Kompleto kapag na kay Kristo. Can you say amen? Amen. God takes pleasure in the prosperity
of His servant. Natutuwa ang Diyos kapag gumaganda ang buhay mo, na-promote ka, lumaki ang bahay mo, lumaki ang sweldo mo, gumanda ang sasakyan mo, natutuwa ang Diyos. I'll show you the verse. Psalms 35:27. Let the Lord be magnified, who has pleasure in the prosperity of His servant. Natutuwa ang Diyos pag sumasagana ka. Alam niyo kung sinong hindi natutuwa? Yung mga naiinggit. Pag inggit, pikit. Kaya kapag nakikita mo nagpo-post ang mga kabiyaya ng mga magagandang bagay, i-like mo. Kahit parang nahihirapan ka, i-like mo. May bago siyang business, i-like mo. May bago siyang sasakyan, i-like mo. May bago siyang bahay, i-like mo. May bago siyang asawa, i-like mo. Huwag kayong mag-overthinking ha. Wala na yun dati. Nakikinig po ba kayo mga kapatid? Always rejoice with people. Kasi ako naniniwala, simple lang. Pag lahat kayo meron na, at ako na lang ang wala, ako na ang susunod. Dahil hindi ko matatanggap, meron kayo, wala ako. Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo pinagpala. Lahat tayo pinaburan. Amen. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Mauna na kayo. Matutuwa ako sa inyo. Pagdating nung sa akin, luma na yun sa inyo. Masaya ang na kay Kristo dahil kompleto ang pagpapala at pabor ng Diyos. Amen. 1 Timothy 6:17. God who richly provides us with everything, for what purpose? For our enjoyment. Huwag mag-guilty na ma-enjoy mo ang pagpapala ng Diyos. Enjoy ninyo ang pagkain habang hindi bawal. Darating ang panahon, sasabihin sa inyo ng doktor, puno na ang salop. Bawal na. So habang hindi bawal, enjoy lang. Sapagkat yan ay pagpapala ng Diyos. Huwag kalimutang magpicture. Huwag kalimutang mag-post. Nakapamasyal ka, picture. Nakakain kang masarap na pagkain, picture. I-post mo. Huwag kang mag-alala sa mga naiinggit. Hindi yan magla-like. Pero i-post mo yan dahil gusto mong luwalatiin ang Panginoon. Gusto mong pasalamatan ang Panginoon. Gusto mong maluwalhati ang Panginoon. Shout amen. Let's see them again. Ang tatlong life application. I want you to read this out loud because these are powerful life application. Ready? Sit up straight. Number 1. Number 2. Number 3. Believe and declare your completeness in Christ. Are you in Christ? You are complete. Assert your authority over lack. Because you are in Christ, we were given authority over all the power of the enemy, including lack, yung anumang kakulangan. Number 3, enjoy complete abundance in Christ. Kompleto. Hindi ho puro pera. Hindi lang ho pinansyal. Merong material, merong pinansyal, merong relational, and above all, merong spiritual. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. What is the big idea? In Christ, I am complete. One more time. In Christ I am complete. Louder. In Christ I am complete. Are you in Christ? Taas ang kamay naniniwala, siya'y na kay Kristo. Are you in Christ? You are complete. Palakpakan si Lord. Amen.
Of course, we do not want to end this broadcast without giving you the opportunity for those who are watching this broadcast, the opportunity to receive Jesus today, be saved, and be complete in Christ. Kung nais mong tanggapin ang Panginoon Jesus sa iyong puso bilang Panginoon at sarili mong tagapagligtas, manalangin tayo ng pagtanggap. Itaas ang dalawang kamay. Samahan po natin mga kabiyaya sa mga narito sa loob ng bulwagan na ito ang ating mga panauhin na nanonood sa broadcast na ito. Let us lift up our two hands to the Lord. Mananalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod kayo sa panalangin. Bibigkasin ko at ariin mo na ito isang personal mong panalangin. Let us pray. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin, Ama, sa oras na ito, itinataas ko po sa iyong harapan ang sino mang sumunod sa panalangin ng pagtanggap sa unang pagkakataon. Ipinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpo ang pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan si Lord. Amen. Praise God. Of course, mula sa ikaibuturan ng aming puso, mula po dito sa EMI, nais naming sabihin sa lahat ng tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng broadcast na ito, sa gabi na ito, welcome to the family of God. Palakpakan si Lord. Welcome to the family of God. We rejoice with you today because not only that you have become a child of God and it is now true to you, in Christ, you are complete. Amen? Good. Tayo po'y dumako sa gawain po ng ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanulay dumapot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-piraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po itaas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba.
Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po. Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Palakpakan si Lord. Praise God. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang ating big idea? Mas malakas pa dyan. In Christ I am complete. Do you believe that? I'm sure you do. Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering, so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you for giving to the Lord. We'll see you next Sunday, purpley on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy. Kasama po si Pastora Joe at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming salamat po. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever. Sarito!